3 to add action. So for today guys, ito na yung continuation ng ating thread and call stack. Dito mas magdidig deep tayo na nga ba talaga yung nangyayari sa loob ng call stack natin. And sabi nga dito, JavaScript is a single-threaded model, which is na yun nga, di ba sinabi natin na binabasa ni JavaScript yung script natin mula sa taas hanggang pababa. Para ang bumababa ng hagdan, iba-itang mo tong nilalaktawan. Nag-rhyme pa. Pero yun nga, mula dito, line 1, 2, 3, 4, 5 hanggang makarating dito sa console log, done. And ganun siya. And yun, napoproduce tayo ng execution context every time execution context every time na merong execution na nangyayari. Halimbawa, na-execute yung console log, na-execute yung function natin. And yung execution context, yun yung environment kung saan nangyari yung execution. And mamaya papaitan natin yun. And yun nga, may tinatawag tayong pop and push, di ba? Pag nilagay na dun sa sa call stack yung function or yung mga anonymous na makita natin mamaya, ibig sabihin nun, pin siya. At pag nawala na yun, ibig sabihin, pin-up na siya, tinanggal na siya doon sa call stack. And yun, para mas maintindihan natin, pumunta tayo dito sa code natin. And yan, meron lang naman tayo dito ang code na, ayan, function task na kailangan isatisfy niya itong condition natin na habang malaki daw yung n sa 5, habang malaki daw yung n natin, n equals 5 sa 0, mag-decrement siya. Kailangan mapalit natin tong n or maging equal sila. Kasi yun yung pinaka-condition natin. And tsaka lang lalabas tong message. And nag-console trace pala tayo dito kasi mamaya para matrace natin yung call stack. Papalitan nyo lang naman yung ano nyo dyan. Di ba naka-console log kayo? Excuse me. Gagawin nyo lang siyang trace. Ayan. And ano nga ba yung console trace? Ipapayto sa inyo later. And yan, run natin. And ayan, inspect lang tayo ulit guys. And dito ay simulate natin Punta kayo sa sources. And ayun, maglagay tayo ng breakpoint. Pindutin nyo lang dito sa 25. Ayan. Tapos, di ba kung makikita natin, wala pang nalabas sa all stack natin. Kailangan nyo po siyang i-refresh. Wait lang Ayan. Na-refresh yun So, may lumabas na anonymous. And kasi nag-start tayo dito sa line 25 guys, di ba? Ba't siya anonymous? Kasi nga, global po siya. Naka-declared po siya global. Hindi po natin siya hindi natin pinangalanan yung function na niya. It means sakop siya ng global environment natin dito. Like, ayun nga, di ba, yung global execution context. And yun, ayun lang naman siya. Global siya, meaning pang isipin nyo na lang, panlahatan siya, wala nagmamayari sa kanya, kundi si main lang. And pag the next step natin yan, pupunta tayo dito. Pupunta siya sa task. Ayun, tignan nyo, start the script, anonymous. Ibig sabihin main yun dito sa line 25. Ayan, na-push na sa call stack yung natin, task, di ba? Nakita nyo? Ayan, binabasa niya na. At dito, na-receive niya yung parameter natin na message colon API. Kasi saan ang galing yan? Di ba naglagay tayo dito ng ng message. Tapos yung message na yan, eto yan, colon API yung declare natin. So, nabasa niya, sinasalo niya. So, ayan, babasahin niya yung condition, yung n natin sa unang iteration 5. So, papaliitin niya kasi nasatisfy niya yung condition. 4, 3, hanggat malaki si 5, syempre, papaliitin niya yan, di ba? Kasi nga, yung condition natin, 3, decrement uli, decrement uli, decrement uli. So, si 0, malay pa ba 0? Hindi na, kasi nga, equal na sila. And on that, eto na, ipiprint yan tong message natin, masatisfy niya. Tignan nyo pag nasatisfy, magpapop siya sa call stack natin. Okay. Ayun na. Nagpop na sa call stack natin, di ba? Kasi nasatisfy na. Ayun colon API. And done na. Binasa nyo nila yung 27. So, ayan, nag-start the script, colon API, and done. So, ano nga ba yung call stack trace? So, yung call stack trace, eto na yun. Ano nangyari sa una nating call stack? Di ba, finish natin to start the script.
Yung na-trace lang natin doon, etong anonymous. Etong formatted line 20. Line 20 lang kasi wala naman naunang function sa kanya eh. Eto naman, nung tinrace na natin tong dito sa Online API, nakita nyo yung task, di ba? Yung nauna yung anonymous, tapos sumunod finish yung task. Kasi nga, meron tayo ditong function call. So, ayun, pag piniklik natin yung address formatted, ayan, nadedetect yung function call natin. And pagkatapos no, nung napuntan tayo dito sa bandang baba, line 22, nawala na si task kasi nga napop na, nagets nyo? And ganun siya nagwo-work yung natin call stack trace. And para mas pa-visualize nyo pa, meron tayo example dito. Punta lang kayo dito sa JE Loop Visualizer, i-search nyo lang. Ito meron tayo ditong console log 1, console log 2, tapos meron tayo ditong function. No invocation, ayan. Tapos meron din ulit tayo ditong function. Tapos sa loob ng function na yun, may block. Okay, tapos meron tayong function dito, 3. Meron tayong console log, ito yung function call natin. So, iyan natin para ma-visualize nyo lalo. Una, console log 1, binasa niya, di ba? Sumunod, console log 2. Babasahin niya, finish niya sa all stack. Okay, aalisin niya ulit, pop-up niya. Tapos, ayan, makikita nyo, pumunta tayong 3. Kasi dito na tinawag si 3. Tapos yan, console log 3. Ayan, nakikita nyo. Ayun na, ipop-up na. Pinap na kasi tapos na yung happen. Ayan yan, console log. Sa last naman, finish niya yan. Tapos may function call ulit tayo dito sa block. Ayan. Yan, makikita nyo, di ba? Ayan, tapos na. Ganun lang siya. So, isa pa uling example. Ito, demo 1. Visualize ulit natin. May function 1 tayo. Si function 1, meron naglalabas siya ng 1. Tapos, si function 2 naman, tinawag natin sa loob ni function 1. So, yun, 2. Console log 2. Tapos, tinawag niya si function 3. Kaya yan, console log 3 niya. Ayan, nag-i-stack na sila. Makita nyo. Tapos, pero tayong dito set timeout. O, timeout muna, 1 seconds. Kasi 1,000 yan. Ditong pupunta sa web API yan. So, ano nga ba yung web API na yan? So, puputulin ko muna yung lesson natin dito kasi naiintindihan naman natin yung Java single-threaded model. And, ayun, yung pinaka-konsepto nun, may pop and push na nangyayari. And, yun lang naman. Thank you, guys.